i-calibrate ang butin or butane sa tawag. So iwan ko saan dyan ang Tagalog, saan dyan ang Bisaya, basta kay butane yun. Kumusta? Magandang gabi guys. Sa gabing ito, dahil gabi ngayon, kasi pag araw may trabaho tayo, turo ko sa inyo kung paano i-calibrate ang butane or butane sa tawag. So iwan ko saan dyan ang Tagalog, saan dyan ang Bisaya, basta kay butane yun. Kung saan man kayo sa buong Pilipinas na gumagamit, kung sino man yung gumagamit ng butane, tuturo ko sa inyo paano yung safety na paggamit. Dahil ang daming mga nasusunog dahil daw sa butane. Dahil kasi pagbili diretso na ginagamit yon. Pero may paraan yan para hindi magliyab. Kasi sayang din yung binili mo, tapos pagdating mo sa bahay ginamit mo, magliyab. So mayroon ako ditong nabiling portable gas stove. So ito, i-unbox natin ito ngayon para bago natin gamitin, i-calibrate muna natin para iwas sunog. So, sample no sa butane na ginamit. Ang mangyayari, sayang yung tira nyo kasi ito yun, nasusunog ito kasi dito mismo magliyab pag medyo malakas yung pressure ng canister nyo. Tapos ito na, nakita nyo na yun gamit isang screw, gunting, tapos yung canister lang mismo. Tapos dito i-unbox na natin itong portable gas stove. So ito yung butane burner. I-open natin. Hindi pa nagagamit. Yan, bago. Nabili natin sa tabi-tabi. Hindi, nabili natin to sa isang tindahan dito sa Davao na rin. So ito, una natin. Yan. So ito ngayon yung i-calibrate natin. Ito yung diaphragm niya. Kung sa motor may diaphragm, si butane din may diaphragm. So ito yung makina niya. Ang tanggalin natin dito, ito, tapos ito tanggalin natin mismo ito. Totally i-calibrate natin siya para hindi magliyab. Kasi pag magliyab ito, hindi na to siya mag-ignite. So yung ignite niya, hindi na mag-ignite dito kasi masusunog itong area na ito. No, ito siya, masusunog to. So hindi mo na magamit yung butane mo. Ang mangyari, isang araw pa lang paggamit mo, tinapon mo na kinabukasan yung pira mo. So ito i-open natin ngayon yung makina niya. Ayan, tanggalin natin. May mga screw kasi dito sa ilalim. Yan, dalawang screw to. Ituturo ko kasi sa inyo ito dahil pagkatapos natin ito maayos, ito rin yung lulutuan natin. Dito tayo magluluto. Dati kasi bago ako nagtrabaho sa isang company, nagkakarinderya ako. At saka yung kauna-unahan kong karinderya, yung nilulutuan ko, ito lang. Kaya tinuturo ko ngayon ito sa inyo para din yung gustong magsimula kahit walang puhunan, o may puhunan kayo 500 o 1,000 lang. Kasi 1,500 ito. So yung natitirang 500, pwede nyo na yan iluto. Turuan ko kayo sa susunod natin na video. Pero sa ngayon, ito muna. I-focus muna natin itong pag-ayos ng butane. Ito yung ignition ng butane para mag-start yung dito, yung burner niya. So tatanggalin natin to. Tapos ito yung makina niya. Ito mismo yung makina. Tatanggalin din natin ang makina. Dati nagluluto ako, hindi ko pa alam paano yung butane. Nagluluto ako, biglang lumiyab.
Ang nangyari, natapon ko yung niluto ko. Sayang. Isang kawali pa naman na pansit yun. Yung sobrang takot ko, nag-layer yung butin ko. Eh, hinugot ko yung butin, tinapon ko. Pati na yung niluto ko, tinapon ko. Oh. Yan. Tignan mo, bagong-bago talaga. Walang palatandaan na nagamit na. So, paka-open pa lang natin. So ito ngayon yung i-calibrate natin. Ito na yung diaphragm ng butin. Dito mo ilagay yung butin, no? Dito. Tapos dito yung dadaan. Ngayon, ang mangyari, ito yung control ng butin sa loob. Yan. Ito ngayon yung i-calibrate natin. Yan siya yung i-calibrate natin. Wala na tayong galawin dyan na iba. Kasi pag may galawin ka dyan, mangyari, iba na naman yung maaring masira ba yan. Yung i-calibrate natin. Ito yung gamit ko na star screw kasi dalawang double purpose to. Mayroon siya o mayroon din star screw, flat screw. So may gamit din yung flat screw dito. O kahit wala kayong kung wala kayong star screw, pwede kayo gagamit din ng kutsilyo. Kasi yung kutsilyo dito. Ang importante, ma-open mo to. Pero yan, nadadamage yung butin mo pag kutsilyo yung gamit. I-open na natin ito. Yan. Ang-open na. Yan. Dati, yung nagre-renta pa ako ng bahay, natatakot ako, halos kasamahan ko gumagamit ng butin. Ito, natanggal na natin. Ito yung dito dadaan yung pagliyab. Yan. Kasi ilalapit natin. Kasi ito siya spring lang. O spring lang siya, naka-hold dito, spring. Tapos ilagay natin yan. Ilagay natin ganoon. Pag magliyab yan siya, pag medyo malakas yung halimbawa yung bago, aakyat ito siya. Ito yung anong tawag dito, iwan ko anong tawag sa inyo dyan, basta ito yung i-calibrate natin ngayon. Pag malakas kasi yung pressure ng butin, maganyan yan siya, so tataas yan. Pag tataas yan siya, dito na lalabas yung butin mo. Kaya nagliliyab dito sa area na ito, nasusunog na yan. Pag hindi mo pa mapigilan yan, magliyab na magliyab yan. Nasusunog lang yung bahay o may sunog lang dahil sa butin. Kasi natatakot yung gumamit. Tumakbo, hindi pinatay yung butin. Pero pag pinatay yan, hindi na yan magliyab. So ito yun ngayon ang i-calibrate natin. Ito yung makina niya, ito yung kakalibrate natin. Kaya nagbili ako ng ganito. Nagbili ako ng ganito. Totoo lang, gusto ko rin iuwi, no? Para ito yung gamitin ko. Ayan, i-open natin na to para magamit rin natin. Royal. Ginawa na rin ako. Sabi mo na. Ito ngayon yung gamitin natin para i-hold. I-hold tong spring na to. Kasi itong spring na to, pag malakas yung pressure, yan, bibigay yan. Tapos dito na lalabas yung butin. Ito yung lagyan natin ng safety para hindi na ito bibigay. Yan. Gawin natin. Kaya may bunting tayo. Gugupitin natin to. Ewan ko kung magupit to. Yan. Hindi siya magupit. Manipis kasi ito. Kaya pinili ko ito. Pwede naman kayo pwede kayo magamit ng antenna ng TV. Pwede nyo gamitin yan. Kunti lang naman magamit ito. Kung sino yung gustong mag-business gamit yung yung pag-calibrate ng butin, pwede nyo pag-aralan tong ginawa ko. Kasi hindi kasi ito tinuturo ng iba. Lalo na yung may alam pag-ayos ng butin, hindi ito tinuturo. Kasi
Kasi dito magkapira din kasi sila dito. Pag nagpa-calibrate ka ng butin, pag napakalibrate ka ng butin, magpabayad din sila. Yung sa akin libre lang to. Para to sa inyo. Para na din sa safety ng bawat isa sa atin. Lalo na yung nagre-renta. Karamihan dito naman, mura-mura lang yung butin na mabili mo. Nasa 300 to 400 o 400 to 500, depende sa tindahan niya. Murang-mura lang. Sino bang hindi bibili niyan? Magbili ka ng uling. Medyo didilim din yung mukha mo pag nagluto ka ng uling. Pero dito, malinis yung kaldero, yung nilulutuan mo. Makapagluto ka pa, pwede mo pa ito madala kung mag-outing ka. Gusto ko lang ituro sa inyo para walang disgrasya. Kasi dati, yung experience ko nito, kung nagre-renta kami ng pamilya ko, lahat ng boardmate ko gumagamit nito. Ang nangyayari, pinontrata ko na sila, i-calibrate ko na yung butin, baka mag-liab yung mga butin nila, di madadamay ako. Ngayon, sana tayo, dito na tayo. So, tuliin na to, i-calibrate na natin. Ito na. Yan yung spring. Ito nilagyan natin sa ilalim ng safety para hindi gumigay ito. Yan. Pag maganyan kasi yan, hanggang dyan lang siya. So, hindi siya makadiretso sa ilalim. Hindi bibigay yung butin. So, ganito na yan. Meron na siya sa ilalim. Ngayon, ibalik natin siya sa loob. Ayan, balik natin sa loob. Dati, yung hindi ko pa alam yung pag-ayos ng butin, pag-calibrate. Dito, anong ginawa ko, in-open ko to. Pero hindi ito, walang iba dito. Walang ibang lalabasan ng butin, kundi ito lang, maliban dito sa burner niya. So, ito lang talaga yung nagkukos ng sunog. Dito lalabas yung butin, dito na rin mag-diap. Yan, nabalik na natin yung spring. Ngayon, ibalik na natin yung lock niya. Ito yung lock niya. Yan. Kailangan natin mapalit to. Medyo malakas din kasi yung niya. Spring. Bago pa to. Pero pag mainit na kasi yung spring mo, hindi naman itong area na to, itong portion na ito, itong portion dito, hindi naman to mainitan. Kaso lang, sa sobrang lakas ng pressure ng butin, bibigay talaga ito. Ito lang siya, oh. Yan siya yung bibigay. So, aakyat yun sa taas, lalabas yung butin. Liliab yung butin. Tapos, apektado na yung kanister mo. Yan, kasi yung kanister. Kung masobra ng init ito, possible din na magliab din. Kasi, ikaw pa naman, magliab ka nga pag sinisindihan ka. Yun pa na nagliab na pong kanister. So magliab talaga siya. Yun na, magputok na. Pero ngayon, nalagyan na natin siya ng safety. Ito na yung lock niya. So i-close natin ulit yung lock. Yan, close natin. Sino yung gustong mag-aaral dyan, magkapira kayo nito. Yung pag-ayos, pag-calibrate ng butin. 150. Sa 150 mo, walang pinalit dyan. Walang binili. Pasensya na ha. Ibubuking ko na kayo. Walang binili na accessories, spare parts ng butin. Hindi ito lang. Hindi ito binibili. Yan, hindi ito binibili. Binibili pala pag iniinom mo. Pero pwede kang makakuha nito sa tabi-tabi. Yan lang. Isagad mo na yung lock nito. Kasi ito na yung gagamitin mo. Ito ngayon, calibrated na ito. Kahit isang araw sindihan, maubos na lang yung butin mo. Hindi na ito magliab. Bakit ko nasabi? Kasi 2 taon o 3 years kong ginagamit ito sa pagluluto ko ng karinderya ba ako. Experience ko na itong butin. Dito na rin ako nagkatruma dati. Yung nagliab siya, natakon ko na yung niluto ko. Pero malaman ko na, wala ka nang gagalawin, iba? Yan, nabalik na natin. Wala ka nang gagalawin dyan, oh. Wala na.
ito lang yung ginalaw natin dito. So pasensya na, medyo may kadumihan yung ano, kasi mechanic ako ngayon. Mechanic ako ng putin. Ang dami natin video na coming pa. Pwede natin gawin to kasi pag-araw. Maliban na lang kung di-off natin. Hindi rin pwede na hindi natin mauna yung trabaho. Ngayon, tapos na. Yun, tapos na. Kunin natin yung mother burner niya. So, ibalik na natin ito ulit. Yan, ibalik na natin. Ibalik na siya. Yan lang yung pagkayos niya. Ayan. Dito yung unahin mo ha. Sino yung gusto magkuhan dyan? Magbi-business nito. Kasi yung mga mechanic nito, mechanic tawag pa rin ha. Mechanic tawag kasi parang engine dito. Engine din yung kuhan niya. Yung mga nagkakalibrate ng butin, hindi yan nagtuturo sa mga bumibili. Yan, nabalik na natin. Oh. Ito yun, oh. Nabalik na natin. Siyempre, madali lang naman to sa mga viewers dyan na gustong magkapira din. Maliit na bagay ito, pero magkapira din kayo kahit pa paano. Balik natin ngayon yung lock dito sa ilalim. May dalawang lock to. Balik na natin to. Ngayon dito sa ilalim na naman. Kailangan may balik din natin lang. Yan, ayos na. So ibalik na natin ngayon itong tinanggal natin. Okay. Ayan. Tapos ito yung lock niya at saka unlock. Kailangan mabalik din ito ng maayos. Parang brand new lang din siya, pero calibrated na. Kaya walang mangyari. Sino yung bibili, magpa-calibrate muna kayo bago nyo gagamitin ha. Dapat tandaan nyo yan. Calibrate nyo muna yung butin para hindi ito nasusunog. Kasi sayang din yung binili mo. Isang araw lang, sira na. So, pagkatapos, ito, maglalakas ito. Mayroon tong, okay, maganda ito kasi wala siyang lock. May tanggalin ka pa dito na isang yung lock niya na maliit. Yan, tanggalin mo yan. Yan, tanggal na. So, yan na siya. Calibrated na. Susubukan natin ngayon kung gagana ba. Balik natin ito. Ito yung burner niya, no? Ito dito. Tabi na natin yan. Baka may magpakalibrate dyan. Marami pa ako dito. So, pwede nyo nang itawag sa akin. Hindi. Kung sino yung magkalibrate, libre lang siya. Sa ngayon. So, susubukan natin. Itong bago yung gamitin natin na canister. Yan. Pag nakalibrate kasi yung butin, kahit ilang araw mo sisindihan yan, iiwanan mo lang. O magpalambot ka ng mga nilagang mga baka. Yan. Ito na, oh. So ito na siya. Yan. Ito yan. Yan. Control na yung apoy niya. Control na. Medyo yan. Pag hinaan mo, mahina din siya. Pag hindi kasi ito calibrated, pag hinaan mo, hindi maganon. Diretso siya mapatay. Apoy niya. Medyo malakas. Yan. Pero yung safety nito, hindi na magliliyab ito dito. Kasi hindi nabibigay yung nakalibrate natin. Nakalibrate na kasi yan siya. May harang na yung maliit na lagusan ng butin. Yun yung adjustment din niya doon.
So yun na siya. Lakasan natin. Okay. Patayin na natin. Alam nyo na lahat kung paano ikalibit-limbutin. Abangan nyo sa susunod kong mga vlog. Ito rin yung gamitin natin sa pagluluto. Kasi yung sa vlog natin, hindi tayo naka-mix kasi ito. May cuts and cook tayo. So punta tayo doon. Kung may time tayo, yung mga diok natin, punta tayo doon sa kung saan mang bundok yan, kung saan mang dagat yan. Manghuhuli tayo o may makita tayo doon na pwede natin iluluto, dito natin iluluto yan. Shoutout nga pala kay Sir Jumel Alumanok, kapats ko dati, principal na ngayon. Sir, idol, salamat sa pag-like at saka pag-subscribe no? So si Phil Rock, kasamahan din natin, isang vlogger din, i-visit niya siya. Si pa-shoutout din daw si Grace Diana ni Jen Medias. Kamag-anak ko yata to. Si pa-shoutout daw. Thank you. Si Alvin Kimura. Okay, maraming salamat po sa mga subscriber natin at sa mga nag-like natin. Kung sino man yung hindi pa, mag-like na kayo, paki-share na lang din po at paki-subscribe po sa ating channel. At pwede din kayong mag-comments kung ano yung gusto nyong content sa susunod kong vlog. Maraming salamat po.